Day by Day Qatar, paano ka nga ba nagsimula? Paano ka isinilang at ano ang iyong pinagdaanan? Sino-sino ang mga taong sa iyo ay kumalina? At ano-ano ang kanilang mga hamon na pinagdaanan at pinagtagumpayan mataguyod ka lamang? Ano-ano ang masasayang karanasan na kanilang maaalala kung ikaw ay pag-uusapan? Samahan niyo po akong sariwain ang kasaysayan ng Day by Day Qatar. Atin pong bisitahin ang lugar na naging saksi sa kanilang mga hamon at kung paano ang lahat ay naging matagumpay. Papunta po tayo ngayon sa silid ng dalawang haligi ng ating simbahang Day by Day. Halika, samahan mo ako. Narito na po tayo ngayon sa silid ni Mami Cora at alamin nga natin saan nga ba nagsimula ang Day by Day Qatar. Mami Cora, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Tita Amor. Meron lang pong ilang katanungan para ma-share out lang natin saan nga ba nagsimula ang Day by Day Qatar. Sa iyo, Mami Cora, maaari mo bang sariwain kung paano ito nagsimula sa inyong flat ang gawain ng Day by Day Qatar? Ganito yan. Si Kuya Arnie, si Pastor Arnie, na dumating siya na galing Saudi Arabia. Ako. He approached me na mag-start daw kami ng Day by Day Qatar. So, willing naman ako talaga na ipagamit ko yung bahay. I was renting an apartment then in Biring Road. So, sinabi ko sa kanya, yes, open na bahay sa gawain. Oh, okay. Yeah. So, then, we started. Right there and there. So, agad not knowing, nag-start na pala siya at saka si Kuya Art sa hotel. Oh, okay. Oo. So, nung i-approach nila ako, nag-start na pala sila. Nag-start ka pa pala. Okay. And then, nung dumating sa bahay, so we started na kagad, worship service na. Right away, doon po sa flat ninyo, Mami. Oo. Yung gano'n ang ginawa namin. So, So, definitely that was 5 years ago na. 5 years. That was 2008. Yes. Yeah. Well, for sure, Mami, during that time, meron tayong mga hamon na hinarap, ano? Sa Pwede niyo po totoo, ba yan i-share out kung ano yung mga hamon? At definitely, alam naman natin na napagtagumpayan ito. Yeah. Okay, kasi since na ang nirerent ko ay 4th floor ng apartment, renting an apartment, not a villa, eh napakaraming residents dyan. In and out ang mga tao at saka ang mga bisita ko ay napansin na nung guardman, yung tawag nila na tour. Yung siya ang caretaker nung flat. Nung sabi sa akin, are you using your flat as a church? Sabi ko naman sa kanya, hindi ako makasagot kasi bawal. Especially, Muslim sila. At saka, hindi alam talaga. Ipagpaalam mo man, hindi naman nagpapalay din ang may-ari. So, without his approval, and not asking him whether we can use the flat or not, I gathered the brethren. Just did it by faith talaga. Yeah, it was led by faith. Kasi talagang, sabi nga, kung tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, nandiyan dyan, tayo ay part ng kanyang pagpapalago ng kanyang salitaan na we are the church. Amen. Yeah. Tama. Maraming salamat. Yeah. Meron pa po kayong gusto idagdag, Ma'am Cora? Oo, maraming sa tanong actually, maraming hamon. Hamon. Opo. Talagang lagi akong tinatawag sa office nung may-ari Paano niyo po yun naisasagot, Ma'am? Ano ba, tinawag kayo ng ano na? Lagi nga, hindi siya magaling mag-English. So, may Indiano doon na magaling salita ng Parsi. Kasi, he is an Iranian. Hindi siya magaling mag-English. So, ipinapatranslate niya yung tinatanong sa akin. And then, sinabi niya sa akin na, huwag kong gamitin ang flat. At, delikado sa akin, delikado din sa may-ari. Pag nalaman ng mga CID, hindi na naman ako tatanungin, hindi diretso na sa employer ko yon. So sabi niya, pinoprotektahan din kita. So we decided that time na nag-meeting kami, mga nina Kuya Arnie, kami nina Kuya Carlo, kami nina Jason. So we decided to move every Friday sa hotel. Sa hotel na. Saan po hotel ko, Ma'am? Dito sa Grand Oka Hotel. Grand Yeah, Oka. we started again on that. Pero ayaw pa rin niya pumayag nung
nung guard man. Okay. Ayaw pa rin pumayag kasi in and out pa rin ng mga tao sa amin. Siyempre, may Bible study. May Bible study din Tapos yung mga ibang taga-church, pinupuntahan pa rin ako. At naging acquaint na rin sa akin. And then, maging si Army, na yung nakasama ko no sa flat. Then, sinabi ko na kay Kuya Arnie, lumipat ka na dito. Dito na gagawin na natin church talaga itong ba. Ba? Ilan taon po kayo doon, ma'am, nag-stay sa Canada? 3 years. Okay. 3 years then. And then what I did was, yan nga, hindi na magamit as church yung bahay at lagi akong kinakatok. I-decided na kumuha kami ng villa. Kahit karirinyo ko pa lang ng kontrata ko doon. Pero, mami, during those days, have you experienced mo na kinatok ng police? Something like that? No, that never happened. The Lord protected us. Really, the Lord protected, no? Kasi even na, of course, alam po nila na mayroong nagagawang sambahan doon. Yeah. Yun ay kinakatakot ng nung na-tour, na sabi niya, meron, natatakot din siya at gusto nga niya rin akong protektahan kasi pag Friday, mga 10 o'clock, meron daw mga, hindi niya kayo magkakilalang tao na nakatambay doon sa may kanto. Kaya sabi niya, hindi ko alam kung ano yun, Cora. Sabi, gusto ko, oo, napakabait. Ito talagang pinoprotektahan din niya. Mabait sa akin yung matanda na yun. Oo, mabait sa akin. Talaga pong napakarami ng nakandaan. Oo, at kayo din ay si Lord ang unang-unang kumikilos talaga na nagpo-protect sa atin. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Amen. At maganda naman ang ating purpose at to gather the people para makapatuloy natin siyang masama sa espiritu. Patuloy na ating tayo nagagather. Share yung kanyang salita at yung pagmamahal sa yung mga love tao. niya. So, we are the church or we are the heart. Amen. Maraming pong salamat. Napakagandang karanasan nga po ang naranasan mga salitang binigay ni Mami Cora tungkol sa nakaraan, paano nga ba nagsimula ang Day by Day Qatar. Ngayon naman, kakausapin ko ngayon si Ate Amor. Tita Amor. Hello po, magandang hapon po. Tita Amor, sa inyo naman po, bilang isang haligi din ng Day by Day Qatar, naaalala niyo pa po ba kung paano kayo nagsimula? Actually, Rian, I was just invited by Ate Cora that night for a Bible study. And then, that will be sa flat ni na Ate Fenet at saka si Kuya Alex. So, dinaanan ko siya sa flat nila because we are just neighbors, no? Dinaanan ko sa flat nila, and then, it so happened that kararating lang ni Pastor Arnie that time. So, we all went together to the Bible study, and then 2 days after, Tita Cora called me up, sabi niya, Amor, sabi niya gano'n, Pastor Arnie is planning to put up a day by day here. Soon, magkakaroon tayo ng Bible study. So, saan ate? Dito sa bahay, lipat na siya. So, overwhelmed ako, Ate Rian. Kasi, nung pagpunta ko dito, I thought my day by day na dito noon. So, overwhelmed ako. Tuwang-tuwa ako talaga noong may plan na si Pastor Arnie. But without my knowledge, yun pala, nagkita na sila ni Kuya Art, they dine out together, and they planned to put up a day by day. And I yun. Napakabuti din ng ating Panginoon talaga. Ano nga talagang gumagawa siya ng way how to put up people together to study the Word. Pero tita, matagal na po kayong day by day? Yeah, because I actually work in Saudi Arabia, Riyadh. So, doon ako nagsimula. Doon ako nagsimula sa Riyadh. Matagal na kayong day by day. And you po and Mami Cora, matagal na po kayo magkaibigan? Dito kami nag-meet. Hindi kami nag-meet doon. Kasi doon ang nangyari, we were divided in satellite groups. Yeah, by satellite. Doon po sa Saudi. Mahirap talaga sa Saudi. Hindi kung pwede i-display. So, to protect one another at saka to protect others. So, dito talaga kayo pinagtagpuan. So, ang nangyari yun, may mga satellite group kami. So, different satellites, Actually, because I stayed in dormitory, but I go to Esther group. Esther group. Yeah, kami noon nasa sa group. Kami sa King Khalid Eye Specialist. Kami na ang pinupuntahan. Hindi sino bang nauna sa inyo mami dito sa Doha? Nauna ako. Nauna ka? About a year? And then, you're still staying in... Because I arrived here at 2007. Oh yes, I'm a year ahead. And from there, tita, alam niyo na po na may day by day dito sa Doha? No, I thought there was a day by day, pero pagdating ko, wala pala. So, okay. but soon, dumating si Pastor Arnie. So, ulitin ko, I was really overwhelmed, Rian. Talagang... Yeah.
pinagkita-kita kayo, pinagtagpo-tagpo talaga kung sino ang magiging haligi ng simbahang day by day Qatar. Nanggaling pa sa Saudi and then nandito ngayon sa Doha, si Mami. Praise God talaga ang lahat. Ano naman pong mga hamon? I mean, personally, hamon na naranasan ninyo para sa day by day Qatar? Really, because this is a Muslim country, no? So we cannot just do our service anywhere. It must be privately, it must be discreet. So ang kapaligiran natin ay Muslim people. So maging discreet. In a way na hindi ka nakaka-offense. Yeah, nakaka-offense sa kanila. But since we were very few at that time, ilan lang kami, 8, 10, like that. It was so hard really by Pastor Arnie doing the transport ministry, mag-grocery, dalhin ang mga tao. It was so hard for him. Yeah, you can see his labor talaga, yung dedication niya na talagang magkaroon ng day by day. So, really God sees the intent of our hearts and our thoughts. So, slowly lumago ang day by day. So, ang mga paghamon riyan is yung talaga yung hard work ni Kuya Arnie. At saka, yung kapaligiran natin because it's a Muslim state. Sa mga paghamon, mga hamon na we encountered riyan is we thought the service will be gaganapin sa bahay ni Ate Cora. And then while on my way, tumawag sila, Amor, wag ka na pumunta dito, pinapalayas na tayo rito. Ganon. So saan tayo pupunta? Alam mo riyan, doon kami pumunta sa Corniche at that time. Yeah. We experienced that. Riyan, dala-dala namin ang kaldero, pagkain, mga bata. Ano bang malamig? Ano bang winter? Yeah. Super lamig po nun. And then, while we were praying, talaga andyan yung dumadaan ng mga Arabs. We don't know. But CID sila or what. But victoriously, God is our refuge and our strength. Are very tough in trouble, He will protect us in every way. Definitely, after 5 years, we're here right now. Yeah. Ako bilang bagong miyembro ng Day by Day Qatar. So, I mean, nakikita ko kung paano lumalago ang Day by Day Qatar. Amen. Talagang, ako rin po, blessed kasi syempre dito ako napunta sa Day by Day. And na-meet ko po ang mga haligi ng Day by Day Qatar. Meron pa po kayong gustong inagdaan? Mensahe o ano pong gusto niyo? Sa mga katulad natin na mag-start pa ng group, halimbawa sa ibang group, sa ibang church, kahit anong church, at napaplano sila na mag-start ng church dito sa Middle East, it is just a matter of faith and belief. At saka yung love mo kay Lord na kahit nasa saan ka, you can do that with His guidance and His mercy. Ipoproclaim natin and the name of Jesus, it will happen. Yeah. Since love is there. Yeah. And yun lang nga, sabi natin, so pag tayo nag-gather na, so we are serving the people, we are the church, we love each other, we are His people. Amen, Mami. Yeah. Tita? Rian, I believe it so that if you want to serve the Lord, walang limits yan. Kahit saan. Yeah. Do not confine yourself in a room. No? Shout. Praise God. Anywhere. Yeah. Kahit Philippines, sa Qatar, or Saudi Arabia. No? Show your love to the Lord, your faith. So, there will be no boundaries in serving the Lord. And I'm glad, of course, we acknowledge Pastor Arnie. Talaga yung kanyang dedication, his intent na mag-put up ang day by day dito. Pastor Arnie, we congratulate you, and this is now the day by day, growing. We miss him. We miss you, Kuya Art, isa sa mga haligi. Sana nga po, minsan makasama natin muli. Yes. He said he's coming in 2015. Why not, Mami, diba? If God's will, it will happen. So, I repeat, walang limit, walang boundaries to serve the Lord. Amen. Amen. Marami pong salamat, Mami Cora, and Tita Amor, for Yeah. sharing your, Yeah. I mean, what experiences na naranasan ninyo, no? Yeah. Sa hamon. At syempre, kasama ang ating Panginoon. Yeah.
And ito po, dito ko ay nakausap ko ang mga elders ng simbahang ito at pinakita nga ng Panginoon ng hope, faith, and love na ang dapat nandito sa ating mga puso sa pagsisilbi sa Panginoon. Pagsasama-sama ng ating Panginoon ang mga taong nararapat. At itong mga taong ito ang aking nakadaupang palad, pati si Pastor Arnie ay talaga namang pinagpala ng ating Panginoon. Yan po ang Day by Day Qatar at patuloy na lumalago sa ika-5 taong anibersaryo. Kasama ko ngayon si Kuya Tito, ang head ng Transport Ministry ng Day by Day Qatar. Atin siyang pakinggan kung saan at paano nagsimula ang Day by Day. Kung ano ang mga naaalala ba ni Kuya Tito. Kuya Tito, ano bang mga memories ang meron sa iyong na nagsimula ang Day by Day Qatar? Dumating ako rito ng December 31, 2007 at balita ko na may Day by Day na rito. Okay po. Pero pagdating ko rito, wala akong makakilap ni isa man. Dahil Talaga po, naghanap talaga kayo. nanap ko sila pero siyempre wala akong contact. Ang nangyari, and then nabalitaan ko na nasa bakasyon sila lahat. Dahil that time, December. Okay. And then, ginawa ko, matinaw sa ibang church ng New Year. And then, after that one week after, may tumawag sa akin na nandito na yung Day by Day Qatar. Yan pala si Pastor Arnie. Anong taon po yun? 2008. January 5. Ikaw nagsimula sa Day by Day Qatar. January. 2008. Yun ang balita. Tapos nung nakita tayo sa ganito pala. Yung pala magkalapit lang kami. Mga 50 meters lang ang layo namin. Marami dahil siyempre bago sa Qatar, hindi namin alam kung saan nakita kami sa Mission. Tapos saan kami nag-meet, nagpunta muna kami sa Cornets. Nagkwentuhan, 2 oras, tapos nun, kumain kami sa labas. Yan ang way ni Pastor Arnie na mamita ang isang kapatid. Isang bagong dating or bagong dating tama, Tapos tinanong ko, ilan na sila? Marami na tayo. Ilan na po mo? 5. Ang dami pala nun, no? Kuya Tito, 5, super binanggit dami. niya isa-isa. Okay, gano'n. Tapos nung na-meet ko sila, dami pala natin, 5. At least, lima po. Tapos nakita kami. Nakita kami gano'n na nag-introduce sa lugar, yung pala doon sa bahay ni sa Pastora Beach. Doon na, nagsimula ang alaala mo sa Day by Day. Meron ka bang mga hamon or mga struggles and experience bilang miyembro ng Day by Day? Wala, para enjoy ko lang dahil talagang Day by Day ako, talagang church goer ako, tapos alam ko rin talaga Day by Day. At 5 lang kami, Okay lang. dahil ganun talaga Nasa ang church. puso mo talaga. Alam ko lalaki ang to. paglilingkod. At tama ka, Kuya Tito, malaki na nga ng Day by Day Qatar. Ngayon ay nasa ika-5 taong anibersaryo na tayo ng Day by Day Qatar. Maraming salamat sa iyo, Kuya Tito. And natunghayan natin ang mga kwento ni Kuya Tito tungkol sa kanyang karanasan o paano nga ba nagsimula ang Day by Day Qatar. Kasalukuyan pong nag-i-ensayo ngayon ang Praise and Worship Team para sa ika-5 anibersaryo ng Day by Day Qatar. Ating pakinggan ang kanilang mga kwento sa likod ng tagumpay nito. Kasama ko na ngayon ang mga unang miyembro ng Praise and Worship Team ng Day by Day Qatar at ating pakinggan ang kanilang mga naging karanasan sa likod ng tagumpay nito. Sila po ay sina Kuya JC, si Kuya Louie, si Ate Joyce, and Ate Jenna. Ito po ang aking unang tanong para sa inyo. Naalala niyo pa po ba kung paano kayo nagsimula sa Day by Day Qatar? Sino po ang unang susunod? Siyempre, yung pinakamatagal. Tama. Sino? Kuya Louie. Nagsimula ako sa Day by Day Qatar noong 2008. Tinawagan ako ni Pastor Arnie at ako susunduin na kasi I was thinking na wala na, matatakasan ko na yung Day by Day. Kaso lang, ay hindi pinagkaloob ng Panginoon na hindi ako maliligaw. At yun ang unang join ko sa Day by Day Qatar na kasama ko si Pastor Arnie.
That was 2008, tama ba? And nabanggit mo na hindi ka nalayo sa Day by Day, tama ba? Saan ka ba nanggaling? Dito ka rin ba? Day by Day Doha? Or somewhere part of other countries? Saan ka ba? Bago ako nag-Doha, Qatar, nagtrabaho ako sa Saudi Arabia for 7 years. At naging membro ako ng Day by Day Saudi Arabia for 7 years. After that, ay nakapag-trabaho ako dito sa Doha, Qatar. And hindi ko pala alam na yung aking elder doon sa Saudi Arabia ay tinimbre na pala ako kay Pastor Arnie. Reported naman ako. I was thinking na hindi na ako makaka-join ng fellowship kasi gusto kong siyempre magpahinga sa ministry. Pero hindi ito pinahintulutan ng ating Panginoon. At talagang pinatuloy pa rin ako sa ministry ng ating Panginoon. Sa kadahilan ng gusto na magpatuloy ng ating Panginoon ay ang ministry at sa music. Talagang ang si Lord talaga ang gagabay kung saan ka talaga niya gustong ilagay. Hindi ka pwedeng humindi. Hindi ka, but then definitely dadaling ka niya kung saan ka nararapat. And I believe, para ka dito sa music ministry ng Dito. Tama ba? Ikaw po, Kuya Jason. Paano ako nag-start? So, year 2007 June, napadpad ako ng Qatar. Wala akong inatin na church noon. Tapos, kasi church talaga ako ever since birth. So, wow. sa church na. So, naghanap ako sa Doha noon, pagdating ko dito sa Doha, naghanap ako ng church. Ano kaya pupunta akong church? For 6 months, imagine 6 months. Wala akong naaamoy na Christian church. Hindi ko lang bakit. Tapos, one day, that was December 2007, may tumawag na isang tao na hindi ko kilala. Ang pangalan niya Richard Flores. Okay. Yung pala, itong Richard Flores na to, inirefer ako nung churchmate ko sa Manila, sa Day by Day. Sa Saudi sila nag-base doon sa Richard. Kasi yung Richard, papunta ng Qatar. Okay. So pagdating dito ng Richard, tinawagan ako. Okay. Katapos, naka-attend din, December yon. Sabi ko, kuya, magbabakasyon po ako eh. So bumalik din ako January. Pagdating ng January, may tumawag naman. Ang pangalan naman Arnold. Sabi ko, sino naman itong Arnold na to? Si Arnold Mendoza, si Pastor. Tapos di pa kami magkaintindihan, saan ba yung landmark? Kasi hirap ng landmark dito eh. Then after that, then nalaman na, doon pala sa may Good Evening Grocery. Pagtingin ko sa kotse, kasi na itong mga taong to talaga hindi ko kilala. Nandun si Kuya Louie. Yun, kasama na siya doon. Una mo talagang natagpuan si Kuya Louie. So definitely siya talagang, pinaka-senior sa Heritage. Yes, tama. Nandun na sila. So that was yung paano ko nakita yung debate. May nag-refer sa akin. So that was a start. That was the start. Yep. Until now, definitely, dito ka pala sa Dito. And I believe na nag-enjoy ka. Oo naman. Amen. Ate Janet, ikaw naman po. That was 2008 naman, ng May. Naghahanap din ako ng church. Tapos, yung aking kapatid na nasa Pilipinas pa, siya ang nag-repair. Sabi niya, ate, di ba nasa Doha, Qatar ka? Hanapin mo si Pastor Arnold Mendoza. Ito yung number niya. Eh, tama-tama, Friday morning yun. So, sabi ko, sige, day by day. Actually, hindi ko pa siya alam. Kilala ko si Pastor Ed Lapis. Pero yung Arnold Mendoza, hindi ko siya kilala. So, sabi ko, sige. So, tinawagan ko siya. Biglang nakausap, ito po ba si Pastor Arnold Mendoza? Opo, opo. Nais ko pong dumalo sa gawain. Sige, susunduin po kita ngayon. Ngayon na po. Friday. Oo. Friday. So, Friday kasi ng umaga. So, yun, nagkita kami ng araw din na yun. Nung papalapit pa lang sila, isang bigotilyo at isang long hair. Sabi ko, ano ba yung pastor? mukhang hindi siya pastor. Pero sabi naman ni Carlo, nakangiti sa atin, baka yan na nga yung imimit natin. So, ayun na nga. Yun pala si Pastor Arnold at yung ating balista si Kuya Romel. Sila yung una kong nakita. Nung unang nakita mo ang Day by Day, Qatar, Ate Janet, music ministry agad? No. Okay. Actually, ang una kong ginusto sa kitchen. Kasi mas may talent ka naman sa kitchen. Wala rin. Kasi parang mas kailangan Love mo ng siyang magluto. dahil si Diche ang mas siyempre, siya ang pinaka gusto ko siyang tulungan. So, nagpe-prepare siya talaga ng mga pagkain. So, yun, nag-volunteer na kami na lang mag-grocery. Tapos, igisa mo na lang.
Yun, nag-grocery kami, tapos nagtutulong-tulong kami prepare sa kitchen. Tapos, Ayun. bigla na lang. At si Kuya Louie ang laging kumakausap sa akin na, Ate Jeanette, mag-join ka na sa music ministry. Sabi ko, ayoko. Nahiya Ayoko ka talaga. Kasi wala talaga akong, marunong akong kumanta. Alam kong marunong akong kumanta. Pero sa ministry, ang offer pa sa akin nun, hindi backup, song leader. Wow. Wala pa naman Ilan akong may, speak. natatandaan niyo ba kung ilang pang Marami members nun? kami nun, 4. Ang dami na. Ang dami Parang namin. nakakayang mag-perform sa ganung karami, no? So yun, sabi ni Kuya Louie, Ate, hindi namin kailangan ng backup. Ang kailangan namin song leader. Kasi tumutugtog silang 3 eh. Sabi ko, hindi nga ako marunong mag-backup eh, song leader pa. So yun, sa kapurihan naman ni Lord ay, dahil sa puso ko rin naman talaga ang music. Gusto ko talaga yung umawit sa Panginoon. So siya na yung nag-train sa akin, siya na yung nagbigay sa akin ng tips. At saka syempre yung ating mga kaliwanagan for music ministry, yun, pinag-aralan ko siya. At yun, nakuha rin naman. Amen. At kitang-kita naman namin ngayon kung sino si Miss Jeanette ngayon sa stage pag nag-lead na ng worship. And praise God sa nangyaring development sa iyo. From Praise kitchen and now, isa sa mga worship leaders ngayon ng praise, music ministry ng Day by Day Qatar. And of course, ang magandang dilag. Diba? Magkakasunod lang kami ng year. Siya Ay, si Joyce. 2008. Ako naman, May 2009. Okay. So, alam ko na nandito kasi yung close friend ko, si Jonah. That time, ka-join na din si Jonah sa kanila sa praise and worship. So, pagdating ko, nung unang Friday na dumating ako, dumalo na ako. Tapos yung second Friday, binolunteer na niya ako mag-special number. Next Friday, pinag-song leader na ako ni Kuya Louie. Wow. Which is, gusto ko naman kasi hindi naman yung ministry ko sa Pilipinas, aside from dancing. So, doon nagsimula. Hanggang ngayon, talagang nandito na, nakaugat na ako dito sa Day by Day Christian Ministry sa Pilipinas. Kitang-kita naman sa bawat isa sa inyo kung anong ginawang pagbabago or development, yung kaloob, yung gift ni Lord sa buhay ninyo ay nandoon. Okay? Matanong ko lamang po sa inyo, lahat po ba kayo ay day by day? Talagang, sa Philippines, lahat po ba kayo ay talagang isinilang na day by day attending? Ay, hindi. Ay, hindi. Pero nag-a-attend ako sa Day by Day, every Sunday, second service, 10 o'clock. Uma-attend ako kasi lagi kong nababasa yung libro ni Pastor Ed, tsaka yung mga CDs niya. So every Sunday, uma-attend kami. Pero ibang church ako nagsiserve. Ikaw, Kuya Luz. Ako naman, isinilang akong day by day. Abo, talagang senior. Nung dumating ako sa Saudi Arabia ng year 2000, yung aking boss pastor, si Pastor Joey Napesa, hindi ko alam, sabi niya, Louie, sama ka sa Friday. Sige sir, kasi gusto ko rin ma-enjoy ko yung kasi siyempre, bagong dating ka sa Saudi Arabia, napakalungkot. Sumama ako sa kanya, hindi ko alam na isasama pala niya ako sa isang fellowship. At doon, nagsimula yung pagiging born again Christian ko doon sa Saudi Arabia, June year 2000. Doon na talaga. Hanggang ngayon, day by day pa rin ako. Hanggang dulo na yan, Kuya Louie. Talagang day by day ka. Amen. Ikaw, Kuya G. No, hindi ako from Day by Day. I was from another church sa Philippines. Yun nga, since birth, doon na ako sa church. Pero, pagdating ko sa Qatar, actually, ang pinag-pray ko noon, any Christian ministry na pwede akong magamit. Kasi sa church namin sa Philippines, talagang buhay ko na rin yung church. Sa music, sa choir, sa kung saan. So, ang binukas ni Lord sa akin ng church, yung day by day. Amen. Ika nga, kung ano yung pinag-pray natin, sabi mo kasi any Christian church, hindi binigay sa yung day by day. Si Pastor Ed, narinig ko lagi yan sa DCAS, sa radio. Paborito ko yan. Kaya nung narinig ko, interesting. Interesting talaga. Kasi, yung the way ng preaching ng ating pastor, Ed Lapis, very practical talaga. Tuwa ako nung na-join ako. Amen. Amen. Ngayon naman po, nung nagsimula na kayo sa Day by Day Qatar, syempre mayroong mga hamon, and then may mga trials po. Anong mga emotions, yung mga naramdaman nyo ng mga panahon na yan, at gusto nyo i-share sa amin?
Sino pong gusto mo? Siguro siya, kasi siya yung unang Sino nag-start. ulit? Pagdating ko pa lang, Andyan Siya na. na. nasa kanya na yung challenge eh. Tama. Kaya Louie? Nang nag-join ako sa day by day, akala ko alam ko sa sarili ko na hindi pa sa fully established kasi nagsisimula pa lang. Kasi nung nandun ako sa Saudi Arabia, nabalitaan ko na si Pastor Arnie ay magsisimula ng isang church sa Doha, Qatar. At that time, nung nag-join ako, wala talaga, as in, simpleng gathering lang siya. At nakita ko si Kuya Rumel. Siya yung pinakaunang member ng music ministry. Nung makita ko, na-feel ko yung kakulangan sa ministry. Sabi ko sa sarili ko, Lord, gusto kong i-improve ang music ministry. At doon naging yung nasa puso ko na talagang buuin yung music team. Praise God naman at nag-close kami ni Romel. Siya ay bassist, bassista. At ako naman ay marunong sa guitar at saka sa keyboard. So, sabi ni Pastor Arnie, ayos nito. Sabi ni Pastor Arnie, maganda na to. Simulan na to. So, naging masaya ang aming tugtugan kasi kami lang dalawa. The following week ata, nandyan si Kuya Jason dumating. At ipinakita ng Lord kung gaano siya ka-biyasa din. Sabi ko, may makatulong na ako nito. Kasi nandyan siya. So, ganoon. At dahan-dahan binuo ni Lord yung team. Kaming tatlo, naging close team talaga for how many months. Naging siya ang magigitara, ako magki-keyboard, si Romel ang magbi-bass. Palit-palitan kami. Pati ang mag-worship, sing leading, ako mag-gitara, siya mag-keyboard, ako mag-gitara, palit-palitan kami mag-song lead. So, nakita ni Lord kung gaano ang aming ang puso at aming desire para lang talaga mabuo ang team. Hanggang sa may dumating na naman si Ate Janet, talagang nagbibigay si Lord ng mga tao na talagang ilalagay dun sa ministry. At hanggang sa dumating ang mga time na may mga song leaders na talaga na pwede na ilagay sa pwesto. At yun ang naging magandang pagkaloob sa amin ng ating Panginoon. At kitang-kita naman po yan talaga sa praise and worship team ngayon ng Day by Day Qatar. Ate Joyce, mga trials. Ang pinaka-trial lang talaga dati is kapag nag-song lead ka, isa lang kasi yung mic, kasi yung ginagamit namin ito lang, So, dyan nakasaksak yung keyboard, yung gitara, so wala nang iba. Pati yung bass, yung drums namin maliit pa, na electronic, bigay ni Ate Army. So, yung mic isa lang. So, ang pinaka-challenge sa amin natin, Janet, kapag nag-worship lead, kasi sa'yo lang yung mic. So, kunyari, celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate, nakakapahinga. Pero pinaka-challenge yun, kasi nakakapagod kaya yun, ikaw yung worship leader at the same time, ikaw yung back up. Actually, kung iisipin mo siya, hindi siya ganun kadali. Tinawid niya kayo, sa trials na mga hanggang sa ganitong nag-desire kami ni Ate Janet, ang dami na ng microphone, hindi na nga, Actually, tig-isa na yung tig-isa na kayo ng mic na yun. And the setup, nagbago rin definitely yan sa Saan kayo unang-unang nagkasama-samang bilang music ministry? Kayong apat? Dito, sa villa na ito? Or sa villa 42? Sa lumang villa pa. Kayong apat, nagkasama-sama talaga. Ano ang bukod sa talent ninyo bilang mga nganta, para sa ating Panginoon, anong pinaka-denominator? Common denominator? Bukod sa faith. Meron ba? Makulit. Aside from makulit, sa music lover talaga. Sa talaga kami yung desire namin na magsilbi sa ating Panginoon through music. Yun ang pinaka-common denominator talaga. Tsaka walang reklamo kasi yung naalala ko dati, di ba, yung natin, 5, yung practice namin 3. So lahat ng songs na yun, practice mo in 2 hours. Kaya talagang puspusan yun. Pero walang nagre-reklamo na sakit sa lalamunan or masakit na sa kamay. In-enjoy lang talaga. Serving the Lord talaga, pag buo talaga ang puso mo. Amen. Dedicated. Ibibigay niya yan, siya magbibigay ng strength, and kitang-kita naman din yan sa ministry ninyo ngayon. Ngayon po, meron ba kayong masasaya yung mga, let's say sabihin natin, mga kakaibang kwento, no? Bilang, sa likod ng tagumpay ng praise and worship team.
Merong one time, kasi nung una, wala pa tayong villa na, place na doon ka mag-worship. Tama. So, nung una, nag-umpisa lang sa bahay ni Mami, doon sa Bearing Road. Opo. Tapos, ang daming challenge din eh. Hanggang dumadating na yung mga tao from industrial. Nung una, nag-umpisa lang kami actually mga 5 na tao. Less than 10. Pero wag ka, yung praise and worship namin talaga. Akala mo daming tao. Pag gano'n na camera, 2 lang pala yung nasa Tapos, dumami yung ang mga kakaiba doon, yun nga, unti-unti na kami pinagbawalan nung caretaker ng building. Kasi yung mga mati, taga-industrial, malalaking tao, malaki pa sa akin. So, threatened sila, natatakot sila, bakit pag Friday, ang daming lalaki dito. And then, ang hindi ko malimutan, kasi nag-start na kami mag-rent ng mga hotel. Merong isang hotel kaming napuntahan, sa Lipark Hotel sa may sports roundabout. Talagang dala na namin yung mga instruments, Talagang dala namin lahat. Talagang ready na kami. Pati mga sandwiches na ginawa nila dati dyan eh. Noon, gumagawa kami ng sandwiches na Same way ang tawag na. Same way. Talaga pinupuyat namin yung pag Thursday night. Bit namin. At I think 2 sessions na kami doon. At during that Friday, ayaw na kami papasukin. Any reason daw po? Wala. Without any reason. Si Pastor Ron, who's your manager? I'm gonna talk. No. So, yun ang kaiba doon. Talagang wala na kami pupuntahan. Wala na kami bahay. Hindi na kami pwede. Ang ginawa namin, nagpunta lang kami sa Cornish. Naglatag lang pa ang nilahati mo. Doon na lang kami sumimple mag-worship. Parang ginawa namin siyang parang picnic. So, isa yun sa mga, yung tanong mo na mga kakaiba. Kakaiba siya. Experience. Marami pa iba. Pero isa yun sa mga, alam mo yun, challenging talaga. Challenging. Base sa kwento ninyo, hindi siya ganun kadali na you have a schedule to worship in a place, then definitely you need to transfer, boom, just like that. Hindi naman siya ganun kadali. But still the Lord. Sa pang point, nung unang time na yun ate, hindi pa established yung ICAC. Evangelical Churches Alliance Qatar. So, in that time, nag-gather pa lang sila. So, hindi pa ganun ka-legal, although hindi naman illegal, yung mga churches sa Qatar. Wala pang representative ang Christian churches. Meron lang yung Catholic ang Anglican ata. So, kami noon, ako personally, meron akong konting takot noon. Kasi Middle East pa rin to eh. So, paano ako mag-worship noon? Sabi ko, parang nakatakot. But then, praise the Lord, after several months, na-establish yung ICAP, naging legal na talaga sa government at free na tayo mag-worship. And I believe marami na rin churches, na ngayon dito sa Doha. And definitely may mga praise and worship team din sila, no? Yep. Amen. Ikaw, Ate Janet, meron ka pang gusto i-share na, nakakatawang karanasan? Nakakatawa. Yung masaya. Yun. Actually, Naalala ko siya. Sa hotel din tayo noon, I think sa Lipark. Lipark yun, malamang. Yung mic niya nakasabit sa leeg niya kasi siya ang song leader. Okay. Gumigitara pa siya. Okay. So, di ba, kakaiba. Walang stand? Wala eh. Wala pa kami equipment noon. Wala kasi kami Hindi siya gamit. provided ng hotel. Hindi. Wala. Okay po. Tapos noon, hindi pa naman ganun yung praise and worship, hindi pa masyado. So sabi ni Kuya, sige, kaya mo magsulit. Sige po, tinaligay ako dito. Pag-gitara, paano ako maglilid dito? Kung ano nakikita yung mga gaano ka-organize yung praise and worship team dito ngayon. Noon, huwag niyong isipin na ganun. Tama. Kasi ang instrumento lang namin is gitara, keyboard, at saka isang maliit na speaker. Ganun lang. And imagine, Oo. imagine ilang oras kaming nagpa-practice ngayon. Samantalang noon, Simple lang. hindi pa, at naghihiwa-hiwa pa ako noon. Nasa kitchen pa rin ako. Tapos, ate, ganito. Mataas, ibaba mo. Ganun ang practice noon. Hindi, habang naghihiwa. Talagang, and then pagka nakapasok na ako sa isang kanta, okay na yan. Next song. Ganun lang. Tapos na. Since nabanggit nyo na yun, para sa ating huling katanungan, ano ngayon ang masasabi ng bawat isa sa pagkakaiba ng praise and worship noon, ng praise and worship team noon sa ngayon? Kuya, since umpisa mo na yan, sinabi mo nga na konti pa lang. Bukod doon, Malaking pagkakaiba talaga. Kasi ngayon, napakarami na namin sasabihin. Maraming mga binigay na instrumentalist, song leader, backup singer, si Lord ngayon. Pero that time noon, nagsisimula kami, napaka-ano lang namin, nag-establish pa lang yung music ministry,
At si Lord ay naghahanap pa ng mga ilalagay niya ng mga tao sa team. Pero nakikita natin, yung puso ng mga kapatid na yon ay hanggang ngayon, ay nandito pa rin. So nakikita mo yon. Kung makikita natin, nandito pa rin kami, praise God, at kami nagpupuri sa ating Panginoon dahil napaka buti niya sa atin dahil yung mga naunang mga tao na inilagay niya ay nandyan pa rin. At na gusto ipagpatuloy ang nasimulan. At gusto ni Lord na, huwag kayo, dyan lang kayo, hindi ko kayo aalis sa Doha Qatar at kayo nagawa siya ng Amen. I mean, for you guys to stay here in Doha talagang si Lord, ang nagawa talaga ng para sa inyo. Ikaw, Ate Joyce. Ang pagkakaiba, dati, sabi nga natin Janet, hindi naman sa ayaw namin yung perfect. Gusto din namin na maganda yung kinalabasan or kalalabasan ng praise and worship kasi nga yun yung highest form of worship kay God. Ang pagkakaiba lang is ngayon, masyado ng si Kuya Jason, may voicing na kami. Tapos pag hindi kami nakapasok, medyo pag nagpa-flat kami. Pero mas napiperfect siya, kumbaga, mas pinapaganda, pinapabuti. Kasi yun yung offering mo kay God. Eh. So, dapat mas maganda. So kung ngayon lalo kaming dumadami, lalo mahaba yung practice namin. Dati ba, syempre, kung kukonti, mas 2 hours. 2 hours, okay na kami dati. Ngayon, medyo talagang puspusan ang inyong pag-ensayo or to prepare for the next, the following worship na inyong ibibigay sa ating Lord. Ikaw, Kuya Jason. Difference nung Difference, dati? oo. Time, ano ba? Anything. Hindi, naisip ko kasi yung munang same na, yung pareho noon hanggang ngayon. Okay. Ang remarkable sa akin sa praise and worship, noon kasi, ang attendees namin, it's like, 3 lang nandiyan or 4 or 5. But then, ang na-appreciate ko sa mga kanila, hindi sila, di ba yung pagkakonti lang yung audience, hindi na ako gaganahan. Pero nandun yung, hindi nagbabago yun. Yung ngayon, di ba ang dami, sarap mag-praise and worship. Noong dati, kahit 3, ganun pa rin yung energy natin. Ganun pa rin siya. Parang siya eh, yun yung natutunan namin kay Pastor Arno. Pagka siya nag-set ng worship ka, 3 lang siya, talagang format at banal na banal. So yun muna yung gusto kong tingnan, yung parang na-preserve yung pagiging ganon. Yan ang pagkakaiba niya. Of course nga, dumami na. Saka, ano pa ba? Madaling araw na matapos sa Ang dami pagbabago. Timing, nagbago mas na. umirap ba? Parehas pa rin. Ang isa pala, yung nagdatingan talaga yung mas mga talented kaysa sa amin. Kasi kami noon, baon lang namin yung konting alam namin eh. Ngayon, dumating sila, yung mga members, na ang dami niya alam. Like si Lodi, galing na siya sa Day Folk Arts, si His Talent, si Ate Ellen. Dumami yung mga talents, pati yung mga singers, na dati talagang pinag-pray namin ni Kulowi. Ang prayer namin ni Kulowi noon doon, magpadala ka po ng mga musicians, mga tao na magamit mo dito. Kasi noon talaga kami, doon lang kami. Doon lang. But then, praise the Lord, nagbigay siya ng mga tao na ganyan ngayon katalent sila. Kuya Roel, sila. Nagdagdagan na talaga. Iba't ibang talentong pinagsama-sama. Mas sila eh. Mas mahulo sila sa akin. But still, you're, kayo ang unang hinilagay ng Panginoon. To be a leader. Of course, kung nag-iisa ka naman, paano kung mag-lead kung nag-iisa ka? Of course, you have the flock, may mga tao kayong dapat halagaan. Ate Janet, ikaw po. Bukod dun sa mga pagkakaiba pa, meron pa pang gusto idagdag? Ngayon, bilang singer, mas nakakapag-enjoy na ako, nakakapaglaro na ako. Kasi alam mong may backup ka eh. Unlike before na hindi ka pwedeng magsalita kasi ikaw rin yung kakanta, no? So, ngayon pwede ka nang medyo mag-adlib, ayan. So, natututo kang mag-explore ng kakantahin ninyo kasi may backup ka naman na nandyan at kumakanta. So, saya. Ang ganda ng pagkakaiba noon. Amen. Kung magpapasalamat kayo sa Panginoon, anong gusto niyo sabihin sa akin? Thank you, Lord. Sa ministry. Kasi nagkaroon kami ni Joyce na pareho pala kami umattend kasi kami ng isang training dati sa ibang church. At nung makita ko yung
praise and worship team nila. Sabi ko, ganyan mo. Sana iparanas mo sa amin yan, ganyan. And then, eto na nga. Yun na, binigyan niya ito na. Amen. Ikaw, Ate Jess. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinagkatiwalaan niya kami for so many years. Tapos yung anointing niya, talagang sa grupo, talagang ramdam na ramdam mo. Kaya na umiyak ako habang tapos yung last Friday din ng worship aid si Kuya Jason, talagang nararamdaman mo yung anointing kapag sumasamba tayo. So yun lagi ko pinapasalamat kasi kung wala na yung presence ni Lord, wala yung anointing. Wala nang siya. Ika nga, behind the tears, meron yan. Yeah. Especially pag sobrrang thankful ka, hindi naman porque umiyak ka, you're sad. Sometimes Yes. you're so much thankful. Tears of joy. Sobrang saya mo. Tears of Hindi joy. sa Yes, nararanasan. tears of joy. Tears of joy. Ika nga, sa pangalan mo makukuha yun. Joy. Joyce? Joy. Amen. Yun, so yung anointing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikaw, Kuya Luby. Gusto ko lang din magpasalamat sa Lord dahil minsan na ginamit niya ako as nasa pinaka-simula ng praise and worship. Hindi ko akalain na yung plan ni Lord na papuntahin ako sa Doha Qatar, ay ito pala yung plano niya. Kaya I'm so thankful na they called me as a heritage. Wow! Ginamit na! Pero Heritage. hindi ako nagkaroon ng pride sa sarili ko na Amen. nagkapanjan. But I give glory to the Lord dahil ginamit niya ako na maging nagsimula doon sa Day by Day Music Ministry team. And I'm so thankful for all the people na nandyan sila, Jason, everybody, Joyce, Janet, everybody na nandito, yung mga music team, music ministry, and the rest of na dito sa church, ang mga elders. Kasi full out support sila dito sa music team. Kasi this is the way na ito yung maibigay mo sa aking Panginoon, yung pagpupuri sa Kanya. This is the only way na maibigay mo sa Kanya, yung pinaka-highest na glory sa Kanya. And this comes to music ministry team sa pagpupuri sa ating Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Ano, Kuya Luby? Ikaw, Kuya Jason. Ang pinagpasalamat ko sa Lord with regards sa praise and worship. Nung kasi nasa Philippines ako, ito na talaga ginagawa ko. Dati ka. And I thought, so noon sa Manila kami, sobrang saya din kami. Sabi ko, Lord, parang hirap umalis sa isang ministry na ganito. Touch ka na. Ang hirap umalis. Ito na yung lifestyle ko eh. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi pagdating ko dito, same. Same na mga... Makulit. Same na quality ng tao yung sinama ko nito sa mga tao na ganun din yung desire. At nagpapasalamat ako sa mga taga-music ministry talaga. Kasi alam mo yung effort nila. Yung effort nila na mag-practice kami ng alauna na madaling alas 2, alas 3. Ihahatid mo ba? Hindi madali maghanap ng mga ganung tao. Ang ganun ka-dedicated. And I'm so thankful sa Lord kasi binigyan niya kami sa team ng mga taong maunawain, mapagmahal sa ministry sa Lord. Kasi yun lagi yung thankful ako kasi pag may mga kasama kang teammates na gano'n, talagang wala kang hanapin pa. At hindi madali maghanap ng mga ganyang tao. Kaya ako sa kanila, bawat member talaga ng Praise and Worship na sobrang appreciated talaga. From my heart talaga. At napaka-thankful ako sa Lord sa gano'n dahil talagang ibang klase silang kasama. Hindi lang makulit, hindi lang totoong-totoo sila. At dahil doon, naging super close na kami sa music ministry. Amen. Marami pong salamat sa inyo, kay JC, kay Louie, Ate Joyce, and Ate Jenna, for sharing your words, the experiences na binigay ninyo. And now ay patuloy na papurihan ang ating Panginoon sa ginawa niyo sa inyong buhay. And may the Lord bless you all. Maraming salamat sa inyo. At ito po ay napakinggan natin ang kanilang mga saloobin, mga karanasan sa music ministry dito sa Day by Day Qatar. We have heard so much kung paano binago ni Lord ang kanilang mga buhay dito sa Day by Day. At sabi nga, if we are available, God will enable us. Narito po tayo ngayon sa isa sa pinakamemorableng lugar sa kasaysayan ng Day by Day Qatar. Ito pong lugar na ito ay pantog sa lugar ng Doha Qatar. Ito po ay ang beach. At ngayong gabi, kasama ko po si Ate Janet. Ano-ano po ba ang naaalala niyo sa tuwing mga pag-uusapan ay?
ayaw na rin. So, we opted to maghanap kami ng ibang hotel para sa Grando. Sa Grando, yeah. Then, after po no, nung napunta kayo sa Grando, yan, there, ano po kayo oo, nagtagal. And then, first anniversary, doon naganap ang ating first year anniversary. Remarkable sa akin na nagpapalaki ang Grando kasi dyan ako unang-unang nag-song. Yan, dyan. First year anniversary rin. Ano pa ka? Ako talagang nanginginig ako sa parang kami. So, pero tinitingnan ko lang si Kuya Louie at saka si Kuya Jason. Kuya Jason kasi sabihin ko, Jason, relax, and then enjoy mo lang yung presence of Lord. So, yun, naka-rouse din naman. From then on, nag-tuloy rin. At ang nakakanda at Rian, no, yung mga attendees noon, from malalayo, mga kriyado ng mga laborers ng CBC, yun, nire-reach yung mga tao yun, and then tumulungan sila by si Kuya Art yan ng transport. During that time, kung meron na rin tayong transport. Yes, Kuya Art, at saka si Kuya Art din, aside from being a pastor, transport pa siya, dala-dala ang mga sasakyan, sila nila Kuya Art. So, ang mga nare-reach noon ay yung mga from CDC. So, halos wala na sila, no? Because one by one, tapos sa mga contract. May mga contact pa sa mga oo, pero via FB na lang. Visa na lang. Nasa Pilipinas na yung darating na lang. But because no, alam mo naman, umalis din kami sa Grando. Because that was very limited for us. We were just having a service from 7 to 9. Ang gabi yun. Ang gabi po. And then, we were advised na talagang pinagbawalan na. Huwag na kami pwede doon. Kasi that time, kung maalala natin, wala pang ika. Yeah, ika. Hindi pa siya officials na binubuo pa lang that time. So parang, hindi naman illegal, pero wala pa tayong permission na magkaroon ng isang Christian gathering. During that time? During that time. Okay. So then, from Randoha, talaga ng pagtatausan ng mga services. So we went to Villa 46. Yes, doon sila. Saan yun? Sa may sa may Bukod roundabout? Najma. Pero wala na siya Najma. Yes. Najma. Pero wala na siya ngayon yung villa na yun, hindi ba na siya? Actually, kaya kami pinaalis dahil iba na rin siya. And also, nag-iisip na rin kami umalis dahil nag-sikip na rin. Isang palit na kwarto lang yun. Sikat kami. Sikat yun. Tapos, sa akin memorable, at saka love na lang ka. Yung Villa 45. Kasama ko sila Kuya. At si Jello. Joshua. Jello was there. At saka, kung maalala mo ate ako, kinapok kami na ng church na that time. Nawala na ikaw ng nawala ng trabaho sa Kuya Carlo. So, nag-decision si Mitzi at si Pastor Arnold na kayo ang mag-take care ng villa, ng church. At yun, libre kami nakatira doon. Naging kanilungan talaga. Naging Panginoon sa inyo. Maaaring yan ay pagpapagal mo, no? Ati Janet, dahil sa iyong talento ni share out, sasama ka sa Panginoon, para sa Kanya. Kaya, hindi ka rin. From that villa po, saan po tayo tumungag na natin? Kaya, nakita na natin ang ating bago sambahan natin. Itong villa 8 po. Yes. Aside from, they will undergo renovation, talagang lumalaki ng day by day. So, naghanap sila, and then, ito na yung present na natin, buruwagan natin sa villa 8 po. Hanggang ngayon. Ang patuloy na lumalago ang day by day, at praise God,
naalala ko sa Villa 84 is nawalan kami ng leaders, natititingan ng leaders. Dahil nga biglang nag-decision si Pastor Arnold na pumunta ng Australia. Although, nilihanda na kami, pero bilang mga teachers lang, no? Dahil masipag talaga siyang magturo sa amin ng kaliwanagan, how to handle the Bible study. Tapos biglang gano'n na, sabi, ako personal sa iyo, ano na, sana pupunta ang church. Lumalabo pa naman, biglang mawawala ng nakikita mong pinaka-leader. So, God is faithful talaga. Sa pagalis ni Pastor Arnie, no? He put his trust into the Lord na kahit mawala siya, he has prepared the church. Amen. Yeah. At dyan, nakipag-communicate kay Pastor Alex. And he has a very strong feeling talaga na hindi tayo mababayaan ng Panginoon. ano yun nga? Yan ang nangyari. So, there are takeovers na sa, of course, at dyan din si Joshua, na Kenny Joshua is napaka-powerful niya na leader and speaker. May galing niyang preacher. pwede sa music, pwede sa kitchen, lahat. Si Kuya Joshua ngayon na nag-work siya sa Disney Cruise. Disney Cruise. May mga contact tayo. Oo, Every na lang. At yun yung napakaganda ng experience. Kayo ang mga tinaguri ang kadiri ng day by day at talagang nakakaalam ng history nito kung saan siya simula at nasaan siya. Ngayon po bilang pagsara ng atin sa Isaiah kung saan dinala ng Panginoon ng day by day bago siya nakarating sa Panginoon. Pero po po tayo po sa Panginoon mga lesson or gusto nyo i-share out sa Ako personal, nais ko magpasalamat. Siyempre, una sa Panginoon. At pangalawa, kay Pastor Arnold. Kasi magaling siyang kumbaga sa pagtatanim, magaling siyang mag-root. Talagang pinugat niya kami bago siya umalis. Masasabi ko rin talaga is if you have a good foundation, strong foundation, nobody can move you. So, with a strong faith of the Lord, despite the struggles, despite yung mga weak ways, hindi ba problema? Challenges, no? Yes. Andun, lalo na exercise ang faith mo, naging strong. Because you see, the more na exercise ang faith mo, and you put your trust on the Lord, no one can snatch you away from Him. And anywhere really, no? You would serve the Lord. Ulitin mo yan, anywhere, east, west, south, north, or buong mundo, kahit saan ka. You want to serve the Lord, walang makakakanta. Amen. Andyan. Basta nasa puso naman yan. Nakikita naman talaga ng ating Panginoon ang puso ng bawat isa. At siya rin ang gumagawa ng paraan para kayo magsama-sama. Kayo magkita-kita. Amen. Makapag-share ng mga talents, makapag-puso. And we are all happy, joyful dahil nakarating tayo sa anniversary. And we believe more years na. Habang mahaba pa. Yeah, more and more years na irurot ng ating Panginoon sa mga bagong miyembro, sa mga bagong leaders na inaanap. Yeah. Amen. Marami pong salamat sa inyo. Wonderful conversation about sa pinagdaanan. Marami pong salamat and God bless you. God bless. Naway Panginoon pa rin ang talagang mangingibabaw sa day by day dito sa atin pong nasaksihan ang pinanggalingan ng Day by Day Qatar kung saan siya nagsimula sa isang maliit na villa, sa isang maliit na kwarto, sa bahay ni Lindsay, napunta sa isang hotel, sa Grando Hotel, kung saan pinaturin sila dito sa coronation. Pinakita nga ng Panginoon kung paano niya dinala ang kanyang mga anak mula sa pinakamaliit hanggang ngayon na natagpuan nila ang kanilang promised land kung saan sineselebrate ngayon ang 5th anniversary ng Day by Day Qatar kung saan ito po ay sa Villa 84 na ngayon. Maraming salamat sa Panginoon na siya ay buhay sa mga taong nasa likod ng Day by Day Qatar at nawa ang Diyos pa rin ang mag-ibabaw sa amin at isang foundation ng Day by Day Qatar. Ito ay ang Panginoon Jesus. Happy 5th anniversary sa Day by Day. Happy 5th anniversary. Praise God.
Atin pong nasaksihan at napakinggan ang mga kwento sa likod ng tagumpay at mga hamon na hinarap ng mga taong ginamit ng ating Diyos para sa kanyang simbahang Day by Day Qatar. 5 taong puno ng pagmamahal, luha, karanasan at pagpapala na nagpatibay at patuloy na pinagtitibay ng ating Diyos. Salamat po aming Diyos sa patuloy ninyong gabay at pagpuno sa aming mga kakulangan bilang inyong manggagawa. At sa mga miyembro ng Day by Day Qatar, salamat po sa pagtitiwala at walang patid na pagsuporta para sa ikalalago ng ating iglesia. Sa Diyos ang papuri.